Noong 1526, nabalitaan ng manlalakbay na si Francisco Pizarro na nais ng kanyang mga pagod na tauhan na sumakay sa isang barkong panaklolo mula Peru, pabalik ng Panama. Hinugot niya ang kanyang espada, gumuhit ng linya sa buhangin, at sinabi, "Mga kasama, sa panig na iyan ay hirap, gutom, pag-iwan sa tungkulin at kamatayan. Sa panig namang ito, kaginhawaan at kaligayahan. Naroon ang Peru kasama ang mga kayamanan nito. Narito ang Panama kasama ang kahirapan nito. Pumili ang bawat isa sa inyo ng pinakamainam para sa isang matapang na Kastilian. Para sa akin, pupunta ako sa Peru." Sa mga salitang ito, tumawid siya sa linya at sinundan siya ng kanyang 13 kasamahan. Nagpatuloy sila upang matuklasan ang malawak na kayamanan ng kahanga-hangang imperyong Inca. Kagaya sa naging karanasan ni Pizarro at ng kanyang tauhan, madalas tayong humaharap sa pagpili, sa pagitan ng pansamantalang kaginhawaan na alok ng mundo, o ang makitid at mahirap na landas na patungo sa tunay na katuwiran. Ang bawat hapdi ng gutom, bigat ng pagod, at tila walang katapusang pasakit na kanilang tiniis, ay hindi lamang mga simpleng hadlang na dapat iwasan. Gayon din sa ating espiritual na paglalakbay bilang mga mananampalataya. Ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay nagsisilbing apoy na sumusubok sa kadalisayan ng ating pananampalataya. Maaaring sa paningin ng mundo, tayo ay talo, mahina, o sawi dahil pinipili nating manatiling tapat sa kabila ng kakapusan. Ang impluensya ng isang matatag na pinuno at mabuting halimbawa, gaya ng ipinamalas ni Pizarro sa gitna ng mga pagsubok, ay nagsisilbing mitsa ng pag-asa sa madidilim na yugto ng buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pamumuno sa salita, kundi ang pagkakaroon ng paninindigang hindi natitibag kahit sa harap ng kawalang katiyakan. Bilang mga mananampalataya, bawat isa sa atin ay may banal na tungkulin na maging liwanag ng sanlibutan. Hindi tayo tinawag upang manatili lamang sa gilid, kundi upang magpakita ng pambihirang lakas ng loob na maging modelo at positibong impluensya sa ating kapwa. Sa mundong puno ng kompromiso, ang bawat tamang pagpapasyang ating ginagawa, at ang bawat matapang na pagtayo sa ating mga prinsipyo, ay lumilikha ng isang maliwanag na mensahe na hindi matitinan. Ngunit kailangang itanim sa ating puso na ang tagumpay sa mata ng tao ay pansamantala lamang, habang ang tagumpay sa mata ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ang mga nananatiling matatag at tapat sa Panginoon hanggang sa huling sandali, yaong mga hindi bumibitaw kahit sa gitna ng pagsubok, ay mabibigyan ng isang saganang gantimpala na hindi kayang pantayan ng ginto o pilak sa mundong ito. Sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Santiago 1:12. Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay, at ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Pahayag 21:7.